Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mawab sa probinsya ng Davao de Oro. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mawab. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo ng sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit. Ika-89 na kabanata, ang talata po ay 15. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ang may nagpapakumbaba, umaamin sa lahat naming pagkakasala at tumadalangin sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos na linisin ang lahat naming karumihan, ang lahat naming kasalanan at ang aming panalangin. Walang anumang kasalanan ang manatili sa aming mga buhay, bagkus kami ay patawarin at linisin ng iyong banal na dugo. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mawab sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Mawab ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay maapawalang sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Mawab sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 3 kabanata. Ang talata po ay 7 hanggang 10. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan
at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matutunghayan ang pagmamasid ng Panginoon sa kanyang bayan. Mga kapatid, napakahalaga na ating maunawa na kung tayo ay inaangkin ng Diyos, hindi mawawala ang kanyang pagtingin sa atin. Ito po'y nangangahulugan na tayo'y kanyang bibigyang pansin. Sa ganitong kadahilanan, alam niyo po, mapatutunayan natin na may ginagawa ang Diyos. Ano po? Hindi nanonood lang. Hindi nakatingin lang. Ang sabi po ng Panginoong Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Nakatutuwa po sapagkat hindi lamang yung pagpapahirap ang kanyang nakita, kundi siya'y may kabatiran sa hirap na tinitiis ng mga Israelita. Alam niyo po, isa ito sa napakahalagang pangangailangan ng kahit na sinong nilalang ang mabatid na mayroong nagpapahalaga sa iyong pinagdaraanan, sa iyong hirap na tinataglay. Ang pagpapatotoo po ng ating Panginoong Yahweh ng kanyang kabatiran ng hirap na ito ay patunay ng kanyang pangungusap, patunay ng kanyang pakikiisa, patunay ng kanyang pagmamahal. Hindi po baliwala. Ano po? Sabi niya, alam ko yung hirap na tinitiis nila. Narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya alam niyo po, napakahalaga na tayo'y nagpapatuloy sa pananalangin at sa paglapit sa ating Diyos na buhay. Anumang sitwasyon, anumang pangyayari, dapat tuloy-tuloy tayo. Ipinababatid natin sa ating mga kapatid yung katotohanan na ang Diyos ay nasa panig natin. At dahil dito, hindi tayo mangangamba. Hindi tayo mag-aalala. Papanatag tayo. Alam niyo po, ang nakatutuwa, sa kadahilan ng may kabatiran ng Panginoon, ay meron siyang kapamaraanan upang makaalis sa nasabing kahirapan. Sabi niya kay Moises, bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Nakakatuwa po sapagkat niliwanag ng Panginoon na siya'y bumaba. Nakatutuwa, ano po, hindi lamang yung kanyang pansin ang nakatuon. Meron talagang pagsama. Biro niyo po yung binaba niya. Bumaba siya sa langit.
galing sa langit, bumaba sa lupa. Tapos ang sabi niya, ihahatid ko sila sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Isa-isahin po natin. Mainam. Kapag sinabing mainam, ang ibig sabihin niyan, mabuti, maganda. Ano po? Mainam. Ibig sabihin niyan, the best. Doon daw ihahatid ng Diyos yung mga tumawag sa Kanya, yung mga dumaing sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong papayag na hindi natin ipababatid sa Panginoon ang ating kalagayan. Eh, Bernie, hindi ba alam ng Diyos na nahihirapan ako? May sakit ako, may karamdaman ako. Alam naman siguro ng Panginoon na mabigat ang pinagdadaanan ko. Samantalang yan po ay totoo, pero alam niyo po yung kahalagahan ng pananalangin, ito po yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag tayo po ay dumalangin sa Panginoon, tayo po ay naglalagay ng hagdan galing dito sa lupa papunta sa langit. At kung tayo po ay naglagay ng hagdan paakyat sa langit, may dahilan ng Diyos para galing sa langit ibaba yung katugunan dun sa hagdan na ating itinalaga. Kaya hindi baliwala ang pananalangin sa Panginoon. Napakahalaga nito para tanggapin natin yung pinakamabuti galing sa Kanya. Ang sabi niya, ihahatid ko sila sa lupaing malawak. Alam niyo po, kapag ka maliit yung lugar, kung nasaan ka, hindi ba po parang mahirap huminga? Ano po? Nasisikipan ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko sila ilalagay sa isang masikip na kalagayan. Sila'y ilalagay ko sa isang malawak na kalalagayan. Ang susunod po, mayaman. Alam niyo po itong nakakatuwa sa Panginoon, no? Yung positive niya pataas ng pataas, eh, maganda, malawak, mayaman. Nakatutuwa sapagkat pinatutunayan ng Panginoon na hindi mababaliwala ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagpapagal na ating pinagdaanan sapagkat kayamanan ang ipagkakaloob ng Panginoon. At yung huli ang sabi, sagana sa lahat ng bagay. Sagana sa lahat ng bagay. Alam niyo po, samantalang gusto nating ipagkasaya ito. Mga kapatid, alam niyo ba ibig sabihin nito? Sagana sa lahat ng bagay. Sagana sa pagtuturo. Sagana sa pagtutuwid. Samantalang malungkot po ito para sa iba. Pero alam niyo, dapat nating maunawa na kapag sagana sa pagtuturo at pagtutuwid, tayo ang tatanggap ng karunungan. Tayo ang tatanggap ng kakayahan para maganap at masunod ang kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, narinig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pangaaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Mga kapatid, kung tayo po ay tumatawag sa Panginoon, tunay na magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas na kanyang kinakausap at tunay na magpapalaya sa atin. May pangangailangan na tayo'y araw-araw na dumulog at lumapit sa Kanya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ang iyong lingkod na si Moises ay patuloy mong ginagamit upang ipabatid sa amin ang iyong
dakilang kalooban. Amang Diyos, maraming salamat sapagkat ang kaliwanagan ay iyong itinalaga upang kami lumakad sa iyong dakilang kalooban. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na nabaliwala namin, Panginoon, yung pagkakataon na makinig sa iyo, lumapit at dumalangin. At sa pagkakataong ito, nais po naming magkaroon ng pagbabago. Lord, nais naming tunay na ganapin ang dakilang kalooban mo sa pamamagitan ng paglapit sa iyong banal na trono. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang bayan ng Mawab sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa at unawaan sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Mawab. Ikaw amang Diyos ang magbaba ng iyong Santong Espiritu upang makita ang ugat na pagtatatagan ng altar ng aming manunubos sa bayan ng Mawab. Hayaan mong magkaroon sila ng unawaan, pagkakaisa, pagpapakumbaba na siyang magiging dahilan ng pagbaba ng Santong Espiritu as a fire of revival sa bayan ng Mawab. Hayaan mong ito'y dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Ibaba mo ang kaluwalhatian mo at ikaw din ang magkaloob ng kaunlaran upang matupad at masunod nila ang iyong dakilang kalooban. Dasal din namin ng fire of revival sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Kaya amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga training agencies katulad ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Yun din po ang mga misyonero at ang aming mga OFW na tinawag mo bilang Overseas Filipino Witnesses. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng kakayahan upang maipahayag ang iyong salita sa mga bansa na iyong pinagdalhan sa kanila. Panalangin din po namin ang patuloy na pagkilos mo sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy ang iyong kalwalhatian at tunay na maranasan nilang pagsama at pangunguna mo. As we also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ibaba mo ang iyong Santong Espiritu maging sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Hayaan mo, Panginoon, ang mga bayang ito maglingkod sa iyo at ganapin ang dakilang kalooban mo. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare of the Lord na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Lord, mailagay ang kasinungalingan ng kaaway sa isang lantad na lugar upang hindi pa marisan. Habang amin din pong inaangkin ang panalangin ng kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house in love with parking, with a no
big and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.